Okay, mga kaparmer, good day. Dilig tayo sa ating bagong tanim na talong, mga kaparmer. 1 week na to ngayon, kaso hindi to sabay pagkatanim lahat. May naitanim pa nga kahapon, yung huling 2 linya, kasi may sinusunod tayo na oras sa pagtatanim, kaya hindi natin na diretso sa pagtatanim na lahat talaga isang araw lang. Kasi kung tutuusin, nasa 1,200 hills ito, kalahating araw lang sana ito tapos na to lahat itong tanim natin. Malaki itong area, mga kaparmer, 1/4 hectare, pero 1,200 lang yung naitanim natin dahil may malaking puwang yan, yung linya ng niyog. 2 linya pa yan ay hindi tinaniman. Binabakante lang natin yan para may madaanan din pag ng niyog. Sana, mga kaparmer, yung pag-aabono nito, yung first na option ng pag-aabono natin, una yung pagkatapos magtanim, magdidilig, yung pangdilig, mga kaparmer, dapat may sabay na abono na yon, kaso hindi natin isagawa. Tapos pangalawang option, 3 days after transplanting, pero hindi pa rin tayo nag-aabono. Pangatlong option, 7 days after transplanting, dapat ngayon, pero hindi pa rin tayo nakapag-abono. Ang ko na lang, mga kaparmer, yung target is 10 days old. Ngayon 7, 8, 19, Martes na mag-a-apply ng 10 araw. Yung diretso na tayo mag-a-apply ng Unic 16. Pagkatapos ng Unic 16, 1846. Pagkatapos ng 1846, mag-urea tayo. Ganon yung natin. Pagkatapos ng urea, balik tayo sa Unic 16. Yun, yung iba maliliit dito kasi dahil sa yung ibang seedling na iipit doon sa seedling tray, lumalaki na yung mga kasama niya, so kaya na siya nag-delay. May pala dyan, bakante, namatay, baka kinain ng insekto. Papalitan lang natin yan, nabasain natin para mapalitan natin yan. Yun nga, ito yung pangalawang tanim natin ngayong pagbalik natin na maggulay, kasi natigil tayo sa paggugulay. Diyan sa dulo, karugtong nito, mga kaparmer, yon, ang palaya yung itatanim natin diyan. Hindi pa natin masiguro kung kailan mataniman dahil marami pa tayong ginagawa. Mag-isa lang tayo dito, tapos makaka-delay pa yung pag didilig. Pag walang, yun nga, buti na lang nakaulan dito sa halos 2 buwan na walang ulan. Nakaulan pero kulang, yung hindi talaga sa lupa, pero at least kahit pa paano nakaulan, pang patubo lang ng damo. Na lang, dilig na lang tayo palagi, kasi isang araw hindi makaulan, dapat dilig na agad para hindi magkukulang sa tubig yung tanim natin. Maliban sa pagdidilig, mga kaparmer, makaka-delay pa sa ating trabaho, harvest, yung pag-harvest pa. Pero ilang basta mayroon tayong tanim. Kung may makikita tayong partner, katulong natin dito, na yung decided talaga na sasama sa atin dito sa pagtatanim,
pag-aalaga, baka yun na nahulog patuloy. Yun nga, may makakatulong tayo dito, makapagpapalawak tayo ng gulayan. Kahit mga ano natin to, mga 1.5 hektarya, maubos natin to sa gulay. Tapos pang rotation okay na. Hindi rin ako sigurado dito kung may maititira ko pa tong mga saging, dahil kalat na yung sakit na panama. Hirap na labanan. Ito nga, itong mga area na to, yung tinaniman, wala na, kinakain na ng panama disease to. Kaya wala na tayong aasahan itong area na to sa pagsasaging. Maganda sana kitaan sa saging, kaso wala. Huwag na natin ipilit pa pag hindi na kaya. Okay, yun lang muna mga kaparmer, update ko dito sa ating munting taniman ng talong. 1,200 hills ito mga kaparmer. Okay, hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, ginhawang buhay. Ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.